At yan na nga mga kajunjun, ay kumuha na rin pala ako ng panggatong para sa lulutuin kong pagkain ng baboy. Yan. At ito na nga, nagtatadtad na ako ng talong na hinarvest ni Papa kanina. Tapos may kasama pa diyang kamote, anggos, extra nga pala dyan yung anak ko nangungulit. Yan. Maganda yan sa baboy para tipid. Tipid na hindi bibili ng feeds. Pero may feeds naman dyan, pero konting ihalo sa pagkain ng baboy para magpantay naman yung bigat niya, para hindi naman sayang yung paglaki niya. At yan na nga, naluto na natin. Halo-halo na yan kasi hindi naman maarte yung baboy. Kasi yung ibang baboy kasi napaka-arte, lalo na yung mga malalaki. At yan mga ka-junior, habang nagbabantay ako ng niluluto ko, magpapaligo muna tayo ng aso. Yan, konting paypay muna yan hanggang sa maluto. Pagdating ni Papa, wala na siyang abalahin. At yan na nga, dahil nadagdagan nga yung aso natin na nung nakaraan 3, yan si Puti. Yan, mabait naman yan. At sumunod si Siksik. Kahit anong ko dyan, nga kasi may galis kasi yan. Siyempre hawak ko sa bata, hindi naman pwedeng wala akong plastic niyan. Ito na nga si Donut. Yan, medyo mabaho na sila kasi kada linggo talaga nagpapaligo ako ng mga aso. Linggo-linggo lang naman, okay na yun. At sa wakas, nagkasundo din kami ni Bruce ko. Mabait na siya sa akin kasi lagi ko kasing pinapalo yan. Yun talaga, ganun talaga ang parang anak mo lang yan. Kung hindi mo paluin, hindi naman aangat. Dahil magtatanghali na, maglilinis po na tayo ng kulungan ng baboy. Yan, may mga tayo pa nga. Winalis ko ng konti yan, konting walis lang naman. Okay na sila dyan, masaya na sila dyan. Maganda kasi nililinisan niya kasi pag binenta, di malinis. Yan pala yung dalawang inahin yan. And dahil tanghali na, kumain na tayo. Simpleng ulam lang, gulay, puro gulay naman yan. At yun lang mga ka-junjun, salamat!